Welcome to our first episode ng ating Testimony Podcast. We are glad and we are privileged and blessed. One of our worship leader dito sa church. Sino si Crystal before coming to know about Christ? Ako po ay simpleng bata lang. Before kasi grade 6 po, nag-working student na po ako. Grade 6 elementary. So, bali yung amo ko po is Christian na po sila. Bali, pamilya po sila galing sa Hawaii. Pero Pilipino po sila. Tapos doon po ako nag-start na nakilala si Jesus. Tapos doon din po ako nag-start grade 6 na marunong na mag-gitara. Okay. I grow with a relationship with Christ po. Grade Grade 6? Grade 6 you start? Nag-working student. Nag-start ka na mag-work? Opo, working student. Bakit? Ilan ba kayo magkakapatid? 5. Limang- Ako yung panganay. Ikaw yung pangalan. Bali yung amo ko, sila nakipag-usap sa parents ko kung pwede ba kunin nila ako bilang working student. Kasi yung anak nila is English speaking. And then gusto din nila na ako yung magtuturo sa anak nila na mag-speak ng Bisaya. Okay. Tapos yung time na yon, thanks God kasi doon ako nag-start na makilala si God. Tapos yung relationship ko, kasi yung ganun na edad, puro lang yung lumalabas ka, naglalaro, yung ganun. Kasi yung amo ko, strict ba? Kasi siya, retired US Navy. Oh. Doon ako paano maglaba, yung gigising ako ng 4 a.m. para maglaba, maglinis ng bahay, kasi second floor yun. Tapos after ng paglinis, paglaba, magluto, mga 7 a.m. mag-ready na po para sa school. So you are working, tapos sinasahudan ka nila? Hindi, allowance lang. Allowance Bali lang? sila yung nagpapaaral sa akin. Okay. So parang inampun ka nila, at the same time, Ganun. binibigyan ka nila ng allowance. Kung bayarin sa school, yung From grade 6 until high school. high school, nasa kanila ka. Opo. Tapos, after mong mag-high school, umalis ka na. Opo. Kasi hindi na nila kayang matustusan yung pag-aaral ko pag mag-aaral ako ng college. Okay. Kasi yung anak nila mag-college din, tapos may pamangkin siya, nagpa-aral na. So madami. Opo. What is the turning point of your life? Turning point yung pagpunta ko dito sa Dubai. Kasi i-compare ko yung life ko way back in the Philippines ko is kasi ako na nung umalis ako sa amo ko, yung naging working student ako after ko mag-graduate ng high school, yun, nag-start na nawalan ako ng time kay Lord. Yung na-backslide back. Yung tawag nilang gano'n. Tapos wala akong panahon kay Lord. Tapos palagi nila akong ini-invite na balik ka na sa church. Kasi yung time na yon, may ginagawa akong mali na hindi tama. Alam mo na mali pero ginagawa mo pa rin. Hindi pa kami kasal, nagsama na kami. Yung asawa ko ngayon. Yung gano'n. Tapos nung pagpunta ko dito, hiwalay kami sa asawa ko. Like, Naghiwalay 3 na? years. Separated na? 3 years kami. Pero hindi pa kayo kasal? Kasal na? Nagpakasal din kayo eventually? Opo, kasal. Okay. Kasal kami sa Huwis, sa Pinas. Bale, 6 years kaming kasal. Okay, ilan ang anak niyo? 2 anak namin, puro babae. Tapos, pagpunta ko dito sa Dubai, thanks God, kasi hindi ako nag-expect na pupunta ko dito sa Dubai para magsimba. Nagpunta ko dito sa Dubai para magtrabaho, mag-ipon, yung ganun. October, nagbisita sila Paz at si Ian. Kasi ang hinahanap nila si Ate Kat. Tapos ako yung nagsabi na, si Ate Kat, swing siya. Tapos akala ko Tagalog sila, mga Bisaya pala. Kaya nagbisaya ko. Yun na yun, nag-start na nag-invite sila sa akin. Na yung relationship ko kay Lord, nag-deepen na siya. Tapos, nagpagamit ako kay Lord. Pasalamat ako kay Lord kasi before, hindi ako nag-devotion. Ngayon, palagi ko na siyang kausap. Ito mga OFW makaka-relate. Kailangan natin ng pera because hindi sapat yung kinikita natin sa Pilipinas and
we are looking for something na ikabubuti natin at ng ating pamilya. But praise God kasi si Crystal, na-revive yung kanyang relationship sa Panginoon at nabalik yung apoy. Kita ko yung fire ni Crystal ngayon, ni sister, na siya ay patuloy na nagpapagamit sa Lord at ginagamit niya yung kanyang talent, ginagamit niya yung kanyang ability para i-share ito sa ibang tao. Praise God. Ano ang iyong life verse? Life verse, Isaiah 43:3. Sabi ni Jesus is, you are mine. Sa akin ka. Kahit saan ka pumupunta, kahit like paliko ka na, like kahit marami ka nang ginagawang masama, kukunin ka talaga ni Lord. Kasi God says that you are mine. Talagang sa Panginoon ka. Kahit minsan kasi ganun tayo, kahit magbalik-balik ta rin man natin ng sitwasyon, tumakas man tayo sa kanyang presensya, tayo man ay gumawa ng mga bagay na talagang worse than hindi natin unimaginable things. Still, kapag tayo ay pinili ng Lord, I have called you my name. You are mine. He will find a way para abutin ka niya. You have some encouragement for them kung sila ay dumadaan sa sitwasyon mo dati na lumayo na sa Lord, but now, natagpuan muli ng Panginoon. Like, always pray. Keep on praying. Kasi, yung hands po ni God is, hindi siya, short na kamay para hindi tayo kunin niya, para ituwid sa ating mga ginagawa. Always have time po sa Panginoon. Kasi, if you have time po as a believer, tapos, always po believe kay God. Kasi, walang impossible sa Nothing is impossible with God. Ngayon, yung relasyon ko po kay God, ngayon, hindi po ako nag-worry tungkol sa pera, hindi po ako nag-worry kung anong mangyayari bukas sa trabaho ko. Like, ini-enjoy ko po yung time ko kay God. Yung ganon. Kaya yung on fire ka, dapat kay Lord. Yung, alam mo na yung tama, dapat gawin mo. Yung ganon. Tapos magpagamit ka kay Lord. Praise God. So, thank you. Perfect moment na binigay ng Lord sa atin. And I believe na ang ating mga kapatid ay na-inspire and they are also encouraged sa iyong buhay. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye.